Yes, yes, yes. Magandang morning sa atin lahat mga kasama. Dito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. 163,000 na po tayo ha. Salamat po sa mga at masugid na nanonood at walang sawang sumusuporta sa ating channel. San like, san share, all good sa tayo dyan. At like ang video. Ngayon, ito pag-uusapan natin. Grabe ho, ito na. Oo, meron naman panibagong religious group bukod sa INC at Evangelic Church, no? Meron namang panibagong statement dito. Ready na sa rally. Nagbigay na ng statement para kay BP Sara. Ayan ang aalamin natin. At meron ho kanina, meron sa dulo ng video, may nagsalita doon na itong si Colonel Grijaldo magpapasko at magbabagong taon diyan sa house kasi nakontempt nga ho siya. Sino ho nagpakontempt? Silang mga bakulaw. Yung tao may karamdaman nasa ospital. Ibig sabihin, pwede namang i-hospital arrest kasi nagpapagaling pa. Ano ho ang nangyari? Siya ho ay kinuha sa ospital at dinala sa house para anong tawag doon, bunuin niya yung house arrest contempt niya. House arrest contempt, yung contempt order niya. Ika nga ikukulong siya. Pero ito ang matinding punto rito. Ilang araw ba ang kanyang pagkakakulong? 'Di ba? Ang kalimitan 5 araw o hanggang 10 araw. Ngayon dahil holiday season, ang balik pa di umano ng house sa January 2 o January 3 pa kung hindi ako nagkakamali. Ngayon, anong petsa pa lang ho ngayon? 18. Nagsimula yung pagkakakulong ni Colonel Grijaldo noong 14. So, tumatakbo na. Meron na siyang 3 araw na binubuno. So, dapat, kung halimbawa, nagsabi sila kung hanggang 5 araw o 10 araw, dapat doon, makalaya na yung tao. Di ba? Ganun din yung mangyayari dyan sa mga, nakakulong dyan na pag halimbawa, bakasyon. Hindi basta-basta makakalaya. Dahil walang mag-aayos, walang magpapalaya sa kanila dahil itong mga bakulaw nasa holiday season. Nagbabakasyon yung mga yan. Diba? Mamaya na natin pag-uusapan yan. Nakakagigil lang, no? Diba? Kung sino pa yung mga nagsisilbi ng maayos sa bayan, diba? Gagawa nila ng kwento. Dahil nagsalita lang si Colonel Grijaldo doon sa Senado, nung nagkaroon ng investigasyon sa EJK. EJK ho ito, na sinusubuan siya ng full statement para sabihin, at pinasok siya sa kwarto, ng 2 unggoy. Isang taga Laguna at isang taga Maynila. Sinusubuhan siya ng full statement. Ito sabihin mo, ito script mo. Ayaw ng tao, ayaw ni Colonel Grijaldo kasi may paninindigan. PMAR PNPA, PMAR. Hindi ako nagkakamali. Ganyan ho sa hindi nyo masusubuan. May mga dignidad dyan. May mga prinsipyo sa buhay yan. So, ito ang siste. Pagtapos ba ng termino nyo, ano na mga lagay nyo? Ano na mga lagay nyo? Sa tingin lang natin, sigurado, wala ka ng papel dyan. Pag natalo ka na sa lungga mo. Surigao ata ito eh. Ito, pasok na natin si Robin kung ano yung usapin dito. Robin, pasok. Kamakailan nga ay nagbigay ng suporta ng malawakang rally ang Iglesia ni Cristo upang tutulan at kontrahin ang pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ngayon naman ay nagbigay na rin ng suporta ang Evangelical Church at nagbigay pa sila ng kanilang statement. Position statement on the recent national political climate. As evangelical leaders in Mindanao, we are concerned about the actions and policies of some political leaders in our country
that promote injustice and oppression. Grounded in God's Word, we express the following views. Number 1. Condemnation of injustice. We strongly reject practices that oppress people and violate their fundamental rights. Isaiah 10 verse 1 warns, "Woe to those who make unjust laws. We oppose any government action Ayan may ads lang ha. that undermine justice, as they hurt innocent people and silence those without power." Number 2. Rejection of corruption. We condemn the corruption in our politics Nako, yun na and the ha. select Kinokondem nila yung corruption na ha. Sana lahat ng mga religious group ay makiisa na rin. Dahil kasi nga, nakikita nila ang talamak na korupsyon. Ang nangyayari dito sa ating bansa. Ibig sabihin nyo, samot-saring project kuno wala ka naman nakikitang project. Diba? Ayan ang sinasabi nila Nabangga ng barko. Nabangga ng barko. Kung nabangga ng barko, di lusaw. Lusaw ang pondo, lusaw ang project. Ganun ba yun, boss? Ayan, tanong ng ating mga kababayan na walang sawang sumusuporta sa ating channel. Roderick, salamat eto. Bakit ba kailangan pa bang magkaroon ng akap-akap? Kailangan pa ba yan? Sabi nga ng isang kababayan natin, gagamitin nyo lang yan dahil alam naman natin na halimbawa hindi manalo yung mga tumatakbo ngayon doon sa mga pumirma sa BICAM na yan, at least meron silang pera. Di umano, sabi ni Lisa rito. Diba? Ganun lang daw kasimple. Tanggapin ang milyon, pumirma. Tapos, kaso nga lang, hindi pa ho napipirmahan. Yan ang sabi doon. Kung sino nagsabi, yung babaita na mahaba. Mahaba ho Ang tawag nila daw ay mangga. Ano yung mangga? Kilala nyo ba si mangga? Hindi pa ho daw napipirmahan at umaapila pa raw sa kanyang mabuting, sabi niya, kapatid niya raw daw, mabuti raw daw Sana all. Umaapila pa raw. Wag daw pumirma. Dahil kawawa daw ang taong bayan. Tuloy natin to. Effective application of justice it causes. This erodes public trust and moral integrity. Amos 5 verse 15 urges, "Hate evil, love good." We call for transparency and accountability in all government areas and emphasize that everyone must act with moral responsibility. Number 3. Demand for fairness. We call on our legislative bodies to stop abusing their power with selective investigations and unfair policies. Proverbs 31 verse 9 reminds us to speak up and judge fairly. We want fair treatment and work for laws that benefit everyone. So ito yung mga mensahe ng INC at evangelic kung sino yung mga nagsasabi rito na nagbigay sila ng statement nila na kinukundina nila yung garapalang, alam nyo na, garapalan mapunta naman tayo dito sa mga usapin usapin ito nino PNP walang nagawa laban sa pambabastos ng Quadcom at pagkulong sa kabaro nito. Ayon niya sa balita kaya gusto ko sa inyo ipaliwanag at bigyan ng reaction. Bakit nga walang nagawa? Ano ba ang papel nyo? Kabaro nyo ito Diba? Pwede nyo namang pakinggan yung kabaro nyo. Ano nangyayari? Wala nang nagawa. Wala na talagang magagawa daw. Kaya sabihin nyo na lang dito sa balita, walang laban. Naku, sa pambabastos. Ito, title to, lalakihan ko sabi dyan, PNP walang magawa laban sa pambabastos ng Quadcom at pagpapakulong sa mga kabaro nito. Ayan di ba yan ang title? Reactionista lang naman tayo. Kaya, ito ipasok mo kuya, ano ba yung usapin dito?
Malaking sampal sa kapulisan ang pang-aabuso sa kapangyarihan ng Kamara kasunod ng sunod-sunod na pagpapakontempt sa ilang miyembro ng PNP sa ginagawang investigasyon ng Quadcom ng mababang kapulungan ng Kongreso. Si Paul Montimon sa report. Kung dati nila ang mga pulis ang naghahabol sa mga terorista, komunista at mga grupong konektado sa CPP-NPA, ngayon tila baliktad na raw dahil halos mga makakaliwang mababatas ang nagpapakulong naman sa mga pulis ngayon. Tama ka dyan, kuya. Tama ka dyan sa pagbabalita mo kasi nasaksihan na natin niya sa Kongreso. Ano? Kung sino pa yung mga nag-training, PMA and PNPA, o sila ho yung mga abogada nga, napakulong Kung sino-sino, yung mga kaliwa dyan sa Kamara, napakarami. O halos ata sila dyan nasama na. Oo, parang yung utak nila di umano ay utak taga-bundok na. Oo, kaya ngayon ang ating kababayan nag-iisip kung iboboto pa itong mga ito Di ba? O kayo mga kasama, sa tingin nyo yung mga nakikita nyo dyan sa Kamara, kung sino yung nagbibigay ng boses laban sa mga taong ito taong napakulong nila at ito ay mga resource person pa lang. Isipin nyo, dahil nga, ito yung ginagawa nila ng butas patungkol dun sa EJK kuno. EJK yung EJK na sinasabi nila ay malaking bagay ho sa buong Pilipinas. Hindi yung EJK na sinasabi na tutumbok, yung war on drugs. Oo, malaking bagay ho ang nagawa no sa Pilipinas. Ngayon, anong masasabi natin dito? Di ba? Baka mapakita pa akong slide sa inyo Dapat nga daw suportahan Gusto nyo hanapin ko? Pero bago yan, tuloy muna natin to. Ito ay para lamang makakuha ng sapat na ebidensya na magdidiin sa sinasabing extrajudicial killing sa ilalim ng Duterte administration sa war on drugs dito. Kung dati nila, ang pulis ang nanguhuli ng mga NPA, ay tila na baliktad na umano ang kalakaran matapos ang sunod-sunod na pambabastos at pangiinsulto na nauuwi sa pagkukulong sa kanilang mga tauhan sa ilalim ng kumpas ng ilang makakaliwang mambabatas na miyembro ng Quad Committee ng House of Representatives. Kaugnay pa rin ito sa investigasyon na ginagawa ng Kamara sa drug war campaign ng nakaraang administrasyon. Sa grabe kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Gene Fajardo, wala raw silang magawa sa kapangyarihan at otoridad ng komite. Tanging magagawa na lamang ng pulis ngayon ang pakiusapan ng komite na igalang naman ang kapulisan habang dumadalo ang mga ito sa sinasabing in aid of legislation na investigasyon ng mga kongresista. Matatanda ang ilang pulis na ang inimbitahan ng Quadcom sa Kamara para sagutin ang mga katanungan ng mga kongresista kaugnay sa sinasabi nilang madugong kampanya kontra illegal na droga sa ilalim ng pamumuno noon ni dating Pangulong Duterte. Pinakahuling na cite in contempt ng Kamara si Police Colonel Hector Grijaldo na dating hepe ng Mandaluyong Pulis na yan ho yung nakakulong ngayon. Nung 14 pa, December 14. Sipin nyo ito yung umamin na susuhulan siya ng statement para sabihin sa sambayan ng Pilipino, at para ilaglag di umano, ang Pangulong Duterte, hindi ho nila nagawa. Ibig sabihin, hindi nagtagumpay, ika nga. Sabi ni Maribeth dito, hindi sila nagtagumpay. Kasi itong si Grijaldo ay may paninindigan. Diba? Huwag nyo turuan ng tao. Yun ang sabi ni Melissa. Huwag niyong turuan ng tao. Bakit kailangan nyo turuan ng tao para ilaglagan Duterte? Salamat, Melissa. At masugid kang supporter ng mga Duterte. At talagang pinagtatanggol mo. Diyan ka lang, lagi ka lang manunod sa akin. Ito, tuloy pa natin. Umami noon sa Senado na kinausap siya ng dalawang co-chair ng Quadcom para kumpirmahin ang reward system sa drug war campaign ng Administrasyong Duterte. Habang ipinag-utos na rin ng Quadcom ang pagpaparesto naman kay dating PDEA Director Wilkins Villanueva dahil sa pagtanggi nitong sumagot sa mga katanungan ng komite sa anti-illegal drugs campaign noong nakaraang pamahalaan. Para kay dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa, hindi na makatarungan ang ginagawa ngayon ng Kamara para lang siraan at ibagsak ang mga Duterte. Dismayado diba? Sa tila
tila na kontrol na ng tuluyan ang Kongreso ng mga abusadong kongresista na kahit tapos na ang pagdinig, kaya pa rin nilang magpakulong ng isang tao. Giit ng senador, kung siya pa niya ang nasa poder ng PNP, hindi niya hayaan na pastusin ang kanyang mga tauhan habang wala namang naririnig na pagkondina ang kasalukuyang hepe ng pambansang pulisya. Di ba? Ano mangyayari ngayon dyan? Ito naman yung sagot dito ha. Bakit kailangan daw ituloy? Kahit nga siya noon nung tatakbo pa lang sa pagkapangulo, kung sino nakaupo ngayon, parang naniniwala siya sa panukala o sa ginawa ng dating Pangulong Duterte. Pero bakit ngayon ano nangyari? Ibibigay ko na sa inyo yung slide dito para lakihan na natin para kayo na yung ano ba nangyari sa mouse ko ha? Parang yung mouse ko, ayan. Ibigay ko na sa inyo dito ha, para maganda-ganda. You are applying to be president of the country. Yan, Senator Bongbong, how much do you know about illegal drugs in the country? Gaano kalala ito? Are we or are we not a narco country? Depende sa iyong kaalaman tungkol sa problema ng illegal drugs. Ano po ang programa mo laban dito? Well, nakita natin, unang-una, kailangan natin ituloy ang war on drugs, kung tawagin. Because the problem continues to exist. Nandiyan pa rin ang problema. Kung itatanong mo, I don't know what a narco state is, but we have seen, I think everybody can see the influence of the drug lords in our everyday lives, in our political lives, in our economic lives. And so, talagang insidious. Kaya actually, yung nag-uusap kami ni President Duterte noon, sabi niya talagang hindi ko na-imagine na ganito kalalim at ganito kabigat ang problema ng droga. Kaya para sa akin, kailangan natin ipagpatuloy ang laban kontra sa droga. Nako po, nangyari na. Ano nangyari? Kuya, bakit dapat naman palang ipagpatuloy? Ano nangyayari ngayon? Parang, sabi ng nag-comment dito, parang lumalala. At saka yung mga tao, napakulong dyan sa house, yan naman sinasabi nila daw na may involved din sa EJK daw. Ewan. At saka involved daw sa ewan. Totoo kaya? O talagang gawa-gawa lang nila. Kasi nga, talagang yun lang ang tumbok nila. Kung sino-sino yung mga bakulaw dyan sa kamera, inutusan. Kasi merong isang magulang na bakulaw, may ambisyon hong tumakbong presidente sa susunod, sa 2028. Nangyari sa survey, lagpak. Kahit nagbibigay na ng pera, gumawa-gawa na ng AKAP, gumawa-gawa ng AX, pinamimigay, pinamumudmud sa SM Mega Mall. Pati ba naman, sa mall, pumunta. Lahat to. At ngayon, kumukuha ng pondo, magkano? 26 billion, At ito naman, yung mga senador na pumirma, meron dyan, kana. Itsurang kana. Akala mo matindi, hindi naman pala. Akala mo matino, hindi naman pala. Diyos mio. Kaya alam nyo na, kilala nyo na yung mga trapo ng bayan. Diba? Isipin nyo, pag yan mga yan, yung mga nagsipirma na yan, ay nanalo muli. Pag nanalo muli yan, sigurado, kung hindi matino ang presidente, ubos na naman ang kaba ng bayan. Yan yung mga, nakita nyo, nilatag na natin kung sino yung nagsisipirma. Diba? Kung sino-sino yung mga nagsipirma doon. Mayroong magkapatid, magkapatid sa ama. Sino yan? Kilala nyo yan. Meron dyan na may-ari ng realty. Diba? Yan yung mga isang example lang na dapat na tapo na yung trapo. Itapo na yan. Trapo, kakasi, trapo, kakasi. Ganun lang kasimple yun. Ito, ano pa meron dito? Bakit tuwan-tuwa ito si Kuya? Parang, sabi rito ni Aling Darlene, sabi niya, Aling Darlene, parang tuwan-tuwa ka pa, Kuya. Parang pinagmamalaking mo pa na masaya kayo na nakakulong si Colonel Grijaldo.
Yan ang sabi dito. Ipasok na natin para kayo na hong bahalang humusga sa mama na ito. Oo, mama, kasi, ito ano isipin dito? Ipasok na natin para mas maganda at malinaw sa ating kababayan na merong interview dito. Sabi, Watch Quadcom Chair Ace Barbers on detention of Police Colonel Grijaldo who alleged who alleged pa lang pero nakakulong. Ayun ang title. Alleged pa lang nakakulong. At saka ito si Colonel Grijaldo po ay resource person. Diba? Pinatawag nila once at tapos sinuhulan nila ng papel, di umano, pero may pag-amin Diba? Umamin yung dalawang unggoy na pumasok nga sila sa kwarto at kunwari ay may sasabihin. Ngayon, eto si Colonel Grijaldo hindi ho sumang-ayon sa kagustuhan ng dalawang unggoy. Di ba? Ngayon, nagkaroon ng investigasyon, nagkaroon ng patawag sa Senado Inamin ngayon ni Colonel Grijaldo na merong ang ganung bagay. At siyempre, natakot siya na sa kanyang seguridad, no? Ngayon, alam naman na mangyayari. Bakit hindi na umaattend si Colonel Grijaldo sa Senado? Sa Kamara, I mean. Bakit? Kasi, gigisahin siya doon. Eto nga. 'Di ba? Hindi talagang alam nyo, matatapos na ho yung Kamara. Kasi magsasitakbuhan na ito Baka February, wala na hong Kamara. 'Di ba? Kasi yung mga ilan-ilan dyan, re-electionist, magkakampanya sa kanilang distrito. Yan ang katotohanan dyan. Kaya, parang ang Quadcom, ewan ko kung magpapatuloy pa yung Quadcom, kung halimbawa matalo yung Baculaw sa Leyte, wala na. Wala na silang sasandalan, ika nga. Di umano. Sabi ni Josephine, wala na silang sasandalan. Lalong-lalo na yung mga nagpipiling dyan, yung mga komunista dyan, sabi ni Josephine dito. Yung mga komunista na laging sigaw na sigaw at galit na galit sa mga resource person nila. Meron sana akong papakitang video sa inyo Kaso nga lang parang wag na. Kasi parang panggulo lang yun Biruin nyo sila yung mga kampe ng Baculaw, sila yung mga komunista, babae. Babae. Tapos ngayon sila din yung disagree sa bondo ng AKAP yung bicameral yung pirma sa bicameral. Parang parang ayaw nilang matuloy Pero sa palagay natin, sa opinion natin, total naman tayo ay nagre-reaction lang. Opinion lang natin baka ginagawa nila yon para magkaroon ng gulo at hindi magkaroon ng eleksyon. Kaya wag na natin yung pansinin, hayaan na natin yun. Dito na lang tayo, dito kay boss. Sir, can you give us details on the detention of Grijaldo? Okay, si Colonel Grijaldo ay nakadetain ngayon sa detention facility ng House of Representatives simula po nung December 14, no? We asked the assistance of the Philippine National Police at saka ang ating House Sergeant at Arms to implement the contempt order and arrest and detain si Colonel Grijaldo since December 14 pa siya nandito. Well, yung una, he was not, actually, sabi niya kasi nasa hospital siya, he wants to stay in the hospital and have a hospital arrest. But of course, we did not allow that because sabi ng mga doctors niya, pwede naman, ambulatory siya, pwede na siyang lumabas, pwede siya maglakad. There's no reason for him to stay in the hospital. So, ang ginawa natin ay in-implement natin yung arrest order sa kanya. So, we asked the SAA and the Philippine National Police to assist the House to implement the order. Hindi na-qualify sa kanya yung gaya ng kay Wilkins na SPF of this? Hindi kasi he failed to attend 4 times in fact he snubbed the invitation of the House ng 4 na beses after coming out in the Senate at marami siyang sinabi sa Senado nung iniimbita namin siya pabalik dito hindi niya na pinapansin ito at yun ang aming bakit naman kasi gigil na gigil kayo kuya? Maraming sinabi sa Senado. Tama lang sasabihin niya kasi merong kayong mga kasama na sabi umamin na rin yung kasama nyo na pinasok nga sa kwarto. Bakit naman pinasok sa kwarto? Bakit merong mga ganong usapin? Tapos ngayon, parang
Pag gusto niya pabalikin si Colonel Grijaldo para gisahin, ayaw na ni Colonel Grijaldo kasi alam niya, gano'n ang mangyayari. Totoo nga. Diba? Para lang magkaroon ng ganti. Ika nga, sabi nga ni Maring Genevieve, gaganti. Sino? Yung mga napahiya. Talaga mapapahiya. Isipin nyo ha. Bigyan nyo ng statement na ito sabihin nyo, ito sabihin nyo. Yung tao, talagang buwan loob. Diba? Ngayon, gigipitin nyo, magpapasko. Andyan, nakakulong sa house. Yun lang ha. Ang sabi lang dito ng mga nagko-comment. Tuloy. Nakita na meron siyang disrespect na pinakita at pang-insulto sa mababang kapulungan. Wala siyang appeal so far. I have not received any motion for recon or any appeal from his end sa ngayon. Malamang, dito na siya magpapasko at saka magbabagong taon. Yes, baka magkaroon kami ng when we resume on January, baka 2 days, 3 days later meron na naman tayong Quadcom hearing. The motion that was approved by the majority of the members ay i-detain siya until we terminate the Quadcom committee hearings. Looks like yun na nga ang mangyayari sa kanya. He will spend the holidays here. Anong gusto niyong malaman? Unang-una, ano yung aksyon na ginawa niya nung nangyari yung Barayuga assassination. I remember he was the chief of police ng Mandaluyong City and apparently wala pong reports na ginawa. At sinabi nga na later on, belatedly, ay sinabi sa report na siya daw ay involved sa drugs. Kaya yun ang gusto naming i-clarify. Sir, he was arrested in the hospital, PNP hospital. He was asked to... Linawin nyo, kuya. Involved siya sa drug saan? Siya ba yung nagpapatakbo ng mga ganong usapin? Ganong bagay? Siya ba yung nasa likod ng mga ganong bagay? O siya yung humuhuli? Kasi ang alam natin, sila yung mga naghuhuli. Bakit parang ata galit kayo, kuya? Tanong lang natin kababayan, parang... ang alam ko nga, kuya, parang ikaw din against ka sa, diba? Ayaw mo rin ng ganyan dati, pero bakit ngayon parang, kuya, iba na yung tono yun ang sabi ni Aling Medre dito. Dapat, wag niyong kakampihan yung mga tao na gumagawa ng mga ganyang bagay, yung mga nagpapalakad na mga illegal na candy. Wag niyong kakampihan, kuya, kasi pangit ho yan. Maraming sisirain buhay yan. Hindi naman natin sinasabi na ikaw yung kuya, ha? Wala tayong binabanggit na pangalan. 'Di ba? Kasi ang mga bagay-bagay na involved sa mga illegal na candy, hindi ho maganda sa ating kababayan. Salot ho yan. Maraming sisirain buhay, maraming sisirain pamilya, maraming mabibiktima pa. Dapat nga yan. Isiro yung illegal na candy sa Pilipinas para wala ng mga... Yan kasi ang nagiging punot dulo ng mga pagnanakaw o paggagawa ng krimen, yung mga illegal na candy na yan. Diba? Sino ho ba ang may kagustuhan na masira ang pamilya nila at ang anak nila ay malulong sa illegal na candy? Wala naman ho, diba? Ang mas maganda dyan, huwag nyong kukonsintihin yung mga na-involve sa illegal na candy. Yun lang ho panawagan ng ating kababayan. At saka, kuya, yung sinabi mo dati na, suportado mo yung Pangulong Duterte dati sa laban sa illegal na candy. Sana, kuya, ang hiling lang namin, ha? Sana pangatawanan mo ho yun, ha? Kasi, alam nyo, malaking tulong yun, magagawa mo, ha? Na ibalik mo yung paninindigan mo dati. Ayun lang ho ang masasabi natin. Ito, tuloy pa natin. Be transferred to the house detention facility. In effect, it was sort of an arrest kasi in effect, in-implement lang yung arrest order na inisyu ng Quad Committee sa kanya. He was not confined. He was in the hospital. No, he was in the hospital. I think he was having his checkup. Apparently, he says that he is confined, and he wants to stay there and have a hospital arrest. And of course, hindi naman after consulting with his doctors, with the doctors of the PNP and our house doctors, yung doktor mismo na
dito sa ating House of Representatives, ang sinasabi ay wala namang problema because he's mobile, he's ambulatory, he's perfectly normal. And nasa hospital siya. Doon siya, I think he was having his checkup. Okay? So ayan na, nakakita nyo yung statement ni boss dito, ha. Nakakulong na si Colonel Grijaldo. Hindi pa natin alam kung hanggang kailan matatapos yung kanyang contempt, no? Cite in contempt kailan. Kasi wala hong araw na binigay sa kanila. O wala siyang kasi kung binigay sa 5 araw, kung halimbawa 14, dapat sa 19, makalaya na siya. Ang problema kinontempt siya, Miyerkules. Ngayon yung huling di wala na. Sino na mag-arrange ng paper niya? Sino na mag-release sa kanya? Baka January na siya makalaya. Kawawa naman yung tao. Sa bagay, talagang gano'n ang buhay. Sabi nga nung ating kababayan, ngayon kayo, sa susunod kami naman. Diba? Ganun lang kasimple yun. Sabi dito tayo ay nagre-reaksyon at isipin nyo, yung opinion ng ating kababayan na ang kagustuhan nila ay mapaganda ang bansa. Bakit daw ganyan na nangyayari? Parang, yung mga komunista ay nandyan na sa Kongreso. Ayan ang sabi ni Aling Leticia. Kung hindi ka pa nabubulol na ako. Sabi ko nga sa inyo, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, huwag ka na pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Mamayang hapon po, abangan nyo yung upload natin. Bye-bye!